Alam mo ba ang tsismis? May kapangyarihan ka. Sa vlog na ito ay tatalakayin natin ang kasalukuyang kalagayan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ating unahin ng pagtalakay ng mga hamon na kinaharap ng ating sistema, lalo na sa usapin ukol sa halalan 2025. Nalalapit na naman ang botohan upang itakda ang karapat-dapat, ika nga nila. Subalit nauuwi lamang ang botohan sa mga iba't ibang issue ukol sa mga pangako ng lider, issue ng extrajudicial killing, at mabagal na sistema ng hustisya. Mga issue na nagiging dahilan ng kawalan ng tiwala ng mamayang Pilipino. Talakayin din natin ang mahalagang epekto ng halalan sa mga kasong legal at mga papel ng mamayan sa pagsulong ng tunay na hustisya. Magbigay tayo ng boses sa mga biktima at magbigay ng aral kung paano natin mapapabuti ang sistema ng hustisya. Tulad ng nabanggit kanina, ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ay kinakaharap ng maraming hamon. Lalo na nga ngayon, malapit na ang halalan 2025. Isa sa mga pangunahing problema ay ang mabagal na proseso ng paglilitis. Marahil sa kakulangan ng pondo, kawani, at hukom. Maraming kaso ang natatambak na nagdudulot ng matagal na paghihintay ng mga biktima para sa katarungan at hustisya. Dahil dito, nababawasan ang tiwala ng publiko at lalong-lalo na nagpapahintulot ito sa mga kriminal na makalusot sa batas. Isa pang malaking issue ay ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng extrajudicial killings. Tila walang pananagutan ang mga nasa likod nito, kaya naman ito'y nagpapakita ng malaking kahinaan sa ating sistema. Kailangan natin ng mas mahigpit na investigasyon, mas mabilis na paglilitis at mas mabigat na parusa para sa mga may sala. Ang ganitong pagpapabaya sa mga malalang krimen ay maaaring magpalaganap ng takot at kawalan ng seguridad sa ating mga mamamayan. Kung magkukulang ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya, magiging malaking hadlang ito sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran. At kung paulit-ulit tayo nabibigo ng sistema na magbigay ng katarungan, magtutulak ito sa mga tao na maghanap ng ibang paraan para makamit lang ito, na maaaring magdulot ng karagdagang karahasan at kaguluhan. Pero tandaan natin na huwag tayo mawalan ng pag-asa. Ang halalan 2025 ay isang mahalagang pagkakataon para sa atin na baguhin ang takbo ng ating sistema. Ang ating boto ay isang malakas na sandata para piliin ang mga kandidato na may commitment sa pagpapabuti ng hustisya. Kailangan natin ng mga leader na may integridad, transparency at dedikasyon sa paglaban ng karahasan. Maliban sa pagboto, mahalaga rin na tayo ay maging aktibo na nakikilahok bilang mamamayan. Kailangan natin maging mapanuri sa mga impormasyon, pagsuporta sa mga organisasyon na nagtataguyod ng karapatang pantao. At mahalaga rin na nagpapahayag tayo ng ating mga panawagan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan ang magiging susi sa pagkamit ng tunay na pagbabago. Kung ang tiwala ng mga tao sa sistema ng hustisya ay mababawasan, malaki ang magiging epekto nito lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Kung ang mga tao ay hindi naniniwala na makakamit nila ang kanilang hustisya sa pamamagitan ng legal na proseso, mas malamang nahahanap sila ng ibang paraan upang makuha ang kanilang hustisya na maaaring magdulot ng pagtaas ng karahasan at alitan. Ang kakulangan ng tiwala ay maaari ring magpahina sa demokrasya dahil ang mga tao ay maaaring mawalan ng interes sa pakikilahok sa mga proseso ng pamahalaan tulad ng pagboto.
Kapag ang mga tao ay hindi nagtiwala sa sistema, magiging mas mahirap ang pagpapatupad ng mga reforma at pagbabago. Kaya't ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya ay isang mahalagang hakbang upang maitaguyod ang isang mas maayos at mapayapang lipunan. Sa gitna ng mga hamon na ito, hinihikayat ang bawat isa na maging aktibo at pakilahok sa halalan 2025. Alam mo ba ang chismis? May kapangyarihan ka. Oo, meron. Magsalita tayo para sa katarungan at ipaglaban ang ating karapatan sa paraan na maging matalino sa pagboto at pumili tayo ng karapat-dapat. Sa pamamagitan nito, maaari tayong makatulong na baguhin ang ating sistema at itaguyod ang tunay na hustisya para sa lahat. Nasa kamay natin ang hustisya, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Kaya seryosohin natin ang pagboto, pag-isipan at matutong magsaliksik sa mga lider na kakandidato. Hanggang sa muli at laging tandaan, maging matalino sa pagboto para kaayusan ay matamo.